Kung meron kayong deceased member of the family, i-check nyo kung siya ay member ng Pag-ibig. Dahil sa Pag-ibig, merong death claim like burial and lump sum. So sa pag-claim niyan, for example, complete ang iyong requirements, may dalawang cheque na ibibigay sa beneficiary. Iyon ay ang sa burial plus yung lump sum na contribution ng deceased member ng Pag-ibig. Kung interesado ka sa aking video, panoorin mo lang ito hanggang sa matapos at huwag kalimutang mag-like and subscribe. So ako na claimant ay isang spouse. Ito yung mga requirements na hinahanap sa akin na maisubmit ko sa Pag-ibig para maklaim ang death claim. So, ang isa sa mga requirements na pinasa ko bilang spouse claimant sa pag-claim ng death claim sa Pag-ibig, application for Provident Benefits Claim Form. I-fill up lahat yon ng nakasaad doon at susundin kung ano ang nasa instruction. Na payo ko lang sa inyo, mas magandang pumunta sa Pag-ibig. Ako mismo pumunta ako sa mismong Pag-ibig branch na malapit sa lugar ko. Kasi doon, bibigyan kanila ng kumpletong requirements at i-guide ka pa kung ano ang dapat mong gawin. At ang bawat requirements ay kanilang mai-explain sa'yo. Ang next requirements ay ang Proof of Surviving Legal Heirs. Yung form na yan, i-fill up mo rin yan and then ipa-notarize. Next requirements ay ang Affidavit of Guardian for Minor Children. Ipa-notarize din ang form na yan pagkatapos ma-fill upan. And then, i-prepare nyo na rin ang marriage certificate. Marriage certificate nyong dalawa bilang spouse. Next requirements ay ang Advisory of Marriage of Deceased. Okay? Advisory of marriage, kung sino man yung namatay, siya ang kukuhanan ng advisory of marriage. Advisory of marriage, makukuha yan sa PSA. And then, huwag kalimutan ang death certificate issued by LCR or PSA. For me, issued by LCR kasi pagkamatay pa lang niya ay nagpa-process na ako. So, wala pang record sa PSA. Kapag mga less than 1 month kasi, wala pa pong record yan sa PSA. Hindi ka pa makakuha ng death certificate from PSA if less than 1 month. So, ang ginamit ko ay ang death certificate issued by LCR. Kailangan din ang birth certificate ng deceased na galing din ng PSA. Birth certificate din ng mga anak na galing PSA. Kung ilan mang anak nyo, lahat kuhanan niya ng birth certificate. Siyempre patunay yan na anak niya yan. Next, ako ay hiningian din ako ng employment history. Sabi ko nga bakit kailangan pa po yun. Ang sabi ng Pag-ibig, kailangan ng employment history dahil doon makikita kung ano yung mga company na naguhulog ng contribution sa Pag-ibig. And makukuha lamang ang employment history sa SSS. Next ay ang valid ID ng deceased member ng Pag-ibig. So for me, ang ibinigay ko ay ang kanyang Pag-ibig ID at ang kanyang SSS ID. Yan po mga isa sa mga hinihingi. To valid ID ng deceased member ng Pag-ibig. And then, as a claimant also, to valid ID para sa claimant. So, for me, ang ibinigay ko ay ang aking SSS ID at ang aking TIN ID. Yan po ang mga requirements bilang spouse na mag-claim ng Pag-ibig death claim benefits. Pagkasubmit ng inyong mga requirements at kompleto ay may ibibigay silang claim stub. Okay? At magte-text sila sa number mo mismo. Magte-text ang Pag-ibig na ready to pick up na ang cheque for death claim benefits. And for my experience ay 7 days lang
After 1 week, nag-message sila sa akin na ready na kuhanin ang cheeky. So, 2 cheeky po yon. Ang isa ay para sa burial. Ang isa ay para doon sa contribution. Lump sum contribution, lahat ibibigay yon sa beneficiary. So, ang cheeky na yan ay ipapalit sa land bank. So, pagpapalit mo naman ng cheeky doon sa land bank ay nangailangan din ng valid ID. Thank you for watching. Sana ang video na ito ay nakakatulong sa inyo para sa pag-claim ng pag-ibig.